Isa pa ho, anong topic ngayon? The power of united prayer. So hindi lang po basta prayer, dapat ho united prayer. Panalangin nagkakaisa. Yan po ay very powerful. So titingnan po natin sa Bible, sa Acts chapter 1 na pinag-aaralan po natin, sabi diyan sa verse 14, these all, tinutukoy natin sino ba yung this na yon? Itong mga disipulo, 120 disciples. These all continued with one accord in prayer and supplication with the woman and Mary, the mother of Jesus, and with his brothers. Ang sabi ng verse 15, and in those days, Peter stood up in the midst of the disciples. Altogether, the number of names was about 120. Sabihin natin, 120 disciples. 120. So, very clear po ang Bible. Sabi rin sila ang nagkakatipon, 120. Ano po ang kanilang ginagawa? Sila po ay nanalangin. Ang church, mga kapatid, Christian church, was born not in a preaching service, but in a prayer meeting. So naipanganak ang unang iglesia, the early church, ay naipanganak hindi dahil sa preaching. Yun po ang una nilang ginawa. Ang pinaka-foundation kung bakit nagsimula at naipanganak ang church ay bunga ng prayer meeting. Sabi natin, prayer meeting. Prayer meeting. So 120 disciple, sila po ay sama-samang nanalangin. Kung natatandaan niyo po ang utos ng Panginoon sa mga disipulo, bago po siya magkaroon ng ascension, sabi niya, stay in the city, wait until you have been clothed power from on high. So ang mga disipulo, sumunod sila, yun po yung the power of obedience. Tapos po, nagkaisa sila, one accord. Anong ginawa nila? Nag-pray sila. So ang church, mga kapatid, maging ang church na ito po ay naipanganak sa puso ng Panginoon, bunga ng panalangin. Amen? Amen. Lahat po, bawat isa sa atin, na born again tayo, nakakilala tayo ng Diyos dahil may nag-pray sa atin. Amen. Napunta tayo rito sa abroad, sa Europe, sa Spain, kasi may nanalangin sa iyo. So lahat ng nangyayari sa iyong buhay, ako'y naniniwala, iyan ay bunga ng ating panalangin. Amen. Amen? So yan po ang dahilan at sa simula pa, the foundation of the early church is prayer. So we can do many things once we have prayed, and we can do nothing until we have prayed. So pag tayo po ay nanalangin, marami tayong magagawa. Pero kapag tayo hindi nananalangin, wala tayong ma-accomplish, wala tayong magagawa, mga kapatid. Sino-sino yung present? Ang sabi ng Acts chapter 1, verse 12 to 13, very clear ang sabi po dyan, sino-sino ba yung present sa prayer meeting? Ito po yung first prayer meeting na ginawa ng mga disciple. So, sino-sino sila? Makikita nyo ron, handyan yung mga disciples, 12 disciples, handyan po yung mother ni Jesus, at sila po ay nagpunta sila sa upper room. Galing sila sa Olive, tinatawag sa Olive Mount, Mount Olive. Sila po ay nagpunta ng Jerusalem. So yun po ay medyo may kalayuan. So dahil lang sa pagsunod nila sa Panginoon, nahintayin nila yung power ng Holy Spirit, yung pagbaba ng Holy Spirit para sila yung mapuspos ng kapangyarihan. So makikita niyo po dito sa Acts chapter 1 verse 13 to 15, inisa-isa dyan kung sino yung mga present ng prayer meeting. Sino po sila? The 11 remaining apostle, kasi po si Judas wala na dyan. Pero pinalitan po siya ni Matias. At pangalawa, Mary and the other woman. Si Mary, the mother of Jesus, sa flesh. At saka iba pang mga babae. No?
Hindi lang po sila, other, marami po yan, di na ho na banggit specifically yung pangalan. Sila po yung mga nandun sa prayer meeting. Pangatlo, brother of Jesus. So si Kristo po ay meron siyang half-brother sa laman. Hindi niya, kay si Joseph at si Mary, nung ipinanganak si Kristo, nagsama po sila, nagkaroon po sila ng anak. Okay? So halimbawa po si Jude, hindi po si Jude Iscariote, ang pangalan po ay Jude and James. Sila po yung mga kapatid ni Jesus at meron pang kapatid siya doon na babaeng binanggit. So mga kapatid, in total, 120 disciples. So sila po, iba't iba ang background, iba't iba ang pinanggalingan, iba't iba ang pinaglugar, pero nagkaisa sila. Sabi natin, nagkaisa. So nagtipon-tipon sila, sila po ay sumunod sa instruction ng Lord na stay in Jerusalem until you have been clothed power from on high. So sumunod sila. So mga kapatid, ano pong makikita natin? How to pray together. Merong tatlong sangkap o tatlong bagay na makikita natin sa kanilang ginawang pananalangin. Number 1, unanimous. Sabi natin, unanimous. Number 2, harmonious. And number 3, continuous. So tatlong sangkap ng pananalangin kung paano sila naging very effective yung prayer nila at tinanggap nila yung pangako ng Panginoon. 10 days po silang nanalangin. So mga kapatid, pag-usapan natin number 1, unanimous. Sabi natin, unanimous. Unanimous. So pag sinabing unanimous, ibig sabihin, united. Amen? Amen. Amen o ba? Amen. Ang sabi po ng verse 14, Acts chapter 1 verse 14, they all met together and were constantly united in prayer. Sabihin natin, united in prayer. United in prayer. Anong ginawa ng mga disciples? 120 disciples? Anong ginawa? United in prayer. So ang tawag dyan is unanimous. Nagkaisa sila. Anong pinagkaisahan? Sa pananalangin. Kasi po, hindi ho sila humayo kaagad, hindi ho sila nangaral, hindi ho agad sila nagpalayas ng demonyo hanggat di nila tinatanggap yung pangako ng Panginoon na sila dapat mapuspos muna ng kapangyarihan mula sa langit. So kaya po nagkaisa sila sa prayer. So mga kapatid, alam niyo po bakit napakahalaga ng united. Gaano kaimportante ang pagkakaisa sa panalangin. Gaano ito kahalaga sa church. Sabi ng Matthew chapter 18, verse 19 to 20, sabi po diyan, ang Panginoon nagsalita, I promise, siyang nangako, that when any two of you on earth agree about something you are praying for. Are you listening? Amen. Pag meron daw pong dalawa dito sa lupa na nag-agree na anuman ang hingi nila sa panalangin, ano gagawin ng Panginoon? My Father, si Jesus Christ ang nagsasalita dyan, sabi niya, I promise, siya yung nangako. Alam niyo, kapag ang Diyos ang nangako, totoo, amen? Amen. Kung ang nangangako ay kapitbahay mo, magduda ka pa. Kung ang nangangako ay kumisa yung mga employer natin, papapilang ka, i-increasean ka, magduda ka pa. Kung baka hindi totoo yan, kung mangangako yung kaibigan mo, baka hindi totoo, pwedeng masira. So kahit sabihin niya, trust in me, mga kapatid, pwedeng masira ang pangako ng tao. Pero kapag ang Diyos, yan po ay salita ng Diyos. Amen? Si Kristo mo nagsabi, sabi niya, I promise. Sabi niya po, God's promise. God's promise. Anong pangako ng Lord? When any two, dalawa lang, na nagkasundo, ano magkakasundo? Ano man, nang hingin niyo sa prayer na sabi niya, my Father in heaven will do it for you. Amen. So, pagka dalawa, nagkasundo sa panalangin, 2 or 3, nagkasundo sa panalangin, the Father in heaven
will go into action. Amen? Amen. May gagawin ng Diyos. Amen? Amen. Na-imagine niyo po ba? 2 o 3 sabi ng verse 20. Whenever 2 or 3 of you come together in my name, I am there with you. I am in the midst of you, sabi ng Panginoon. Ilan lang yon? 2 or 3. Sabihin niyo po, there is power There is power in united prayer. in united prayer. Alam niyo ho ba, napaka maraming himala ang nagaganap kapag nagkakaisa. How much more? Imagine niyo po, 2 lang yan o 3 na nagkaisa. May gagawin ng Diyos. Na-imagine niyo po ba kung magkasundo 5? Amen. Amen? Amen. Eh paano kung magkasundo 10? Amen. Eh paano kung magkasundo 20? Amen. Eh paano kung 30? Amen. Eh paano kung isang kongregasyon? Amen. Amen? Amen. Eh mas matindi ang gagawin ng Lord. Yes. 2 nga lang 3. Handyan na agad. Napapa-action ng Ama sa Langit. My Father in heaven will go to action. Hallelujah. Amen. Aba, nagkasundo sila. Kailangan meron akong gawin, sabi ng Ama. Pangako ng Panginoon. So mga kapatid, sila po ay nagkasundo. Ano ang pinagkasundoan? Prayer. 120 disciples. So, pangalawa, sila po ay nagkakaisa. Sabihin natin, harmonious. Harmonious. O harmony. Mayroon pong magandang relasyon at magandang samahan. May harmony, mga kapatid. Sa King James Version, ganito pong sinabi. Basahin niyo po. Go. This all continued with one accord in prayer and supplication. Sabihin natin, one accord. One accord. So last Sunday, tinuro ko po sa inyo, ang ibig sabihin pala ng one accord means, in the Greek word, homotomadon. Sabihin natin, homotomadon. So hinango po sa dalawang word, yung homotomadon na one accord, ang ibig sabihin po ay homo, same, tomadon, thermometer. So, they have the same thermometer or temperature. Sila po ay merong isang compassion, layunin, vision, goal, purpose in mind, purpose in heart. Yung mga disipulo. Kaya nga, ang ginamit, one accord. Alam niyo ho, pinag-aralan ko po sa Bible, nakita ko, yung one accord, it's a musical term that means to strike the same notes together. So, ibig sabihin natin ng one accord, sabihin niyo one accord. One accord. Ito po ay musical term. Naiintindihan po ito pag sinabing chord, chord ng gitara, o chord ng, o notes ng mga piano. So, one accord, ibig sabihin na iisa. It's a musical term that means to strike the same notes together. Are you listening? Amen. So, nagkakaisa sila. Anong ibig sabihin niya? Ang mga disciple, hallelujah, no wrong notes. Sabihin natin, no wrong notes. No ugly attitude. No pointing fingers. No pity parties. No gossipy stories. No secret talk behind closed doors. So, ang ibig sabihin po ng one accord, mga kapatid, nung yung mga disciple, nagkaisa sila, nagsama-sama silang panalangin, sabi natin ulit, one accord. One accord. Ang ibig sabihin po na lahat sila ay nasa tono. Pag ikaw ay hindi nakikiisa, wala ka sa tono. Correct. Amen. Amen? Nakakita na ho ba kayo ng kumantang wala sa tono? Masama bang pakinggan? Ito po. Pahinga. Ang tawag doon? Sintonado. Sintonado. Alam nyo, may mga Kristiyanong sintonado.
Kapag hindi ka nakikiisa, sintonado ka, kapatid. Correct. Kapag ka hindi ka nakikika-operate sa church, sa mga gawain ng church, sintonado ka, wala ka sa nota. You are on the wrong notes. So dapat wala hong ugly attitude sa church. Amen? Amen. Yes, naniniwala ako. Tinuturoan tayo ng Panginoon. Ang church ay hindi pa perfect. Pero mga kapatid, kahit makakita ka ng pangit sa iyong kapwa, ang pairarin mo pa rin yung ibig sabihin ng love. Ano ibig sabihin ng love? Love is patient. Love is kind. Love is not self-seeking. Love is not fault finder. Ang ibig sabihin ng love, hindi yung hinahanap mo yung sarili mo palagi na kapakanan lang. Ang ibig sabihin ng love, yung hindi ka naghahanap ng kapintasan ng iyong kapwa kasi pag nahanap mo yan, merong makikitang kapintasan. Sino sa inyo ang walang problema? Lahat mo may problema? Amen. Lahat mo may kahinaan? Yes. Lahat mo may nagkakamali? Amen. Lahat mo may nagkakasala? Yes. Ibig sabihin, kaya nga kailangan ng love and forgive one another, hindi po tayo perfect. So, pero kung ikaw ay nasa iyong Espiritu ng Diyos, ano sabi ng Bible? Love one another as I have loved you. Kung paano ko kayo minahal. Para malaman ng tao na kayo ay tunay na mga disipulo ko. No pointing finger, sabihin niyo, no pointing finger. No pointing finger. Imagine niyo po kapag ang church ay ganyan. Walang tinuturo, ikaw, kasalanan niya, kasalanan niya, kasalanan niya. Alam mo po, ikaw ay nagturo sa isang tao. Ang nakaturo sa iyo, 3. Subukan niyo magturo. Ganon yung kamay niyo. Ilan ang nakaturo sa iyo? 3. Ilan? Isa lang ang nasa kanya. Ikaw sa iyo, ilan? Marami. Amin ba? Hindi naman sasabihin, ikaw! Ha? Pwede ba ikaw? Kasalanan mo! Ganon eh. So, mga kapatid, anong pinakikita? Pag sinabing one accord, dapat no pointing finger. Walang sisihan, walang reklamuhan, walang pag kami pagkakamali isa, patawarin na lang magtanggapan. Palapakan natin ang Panginoon. Okay? Yan po ang church. Kaya po ang church sa Book of Acts lumago. Mga Kristiyano ngayon, kakarampot, 20, 30, hindi pa magkasundo. Buti pa yung langgam nagkakaisa. Alam niyo yung langgam, walang leader, pero may unity. Pasa ng maraming pagkain. No pity parties. Ito pa, no gossipy stories. Sabihin niyo, no gossipy stories. No gossip story. Ang mga Kristiyano na nagmamahalang, hindi mo imamarites ang iyong kapatid. Yung iba, hindi lang minamarites, pinopost pa. Pagka walang nag-like, masama loob. Pagka may nag-like, yung ka-espiritu may nag-like. Yung iba, hindi lang nilalike, share. Dito mami. Mga kapatid, ang pinakamaganda, alam niyo, ako'y nalulungkot sa mga Kristiyano mga ganyan. Makita mo, sa social media, nag-aaway sila, parinigan, magpo-post yung isa magpo-post. Nakakahiya! Wala na yun dito, Pastor. Nakakahiya! So, hindi gawain ng Kristiyano yan? Amen? Amen. Amen ba? Amen. Hindi gawain ng isang Kristiyanong matino yan at mature sa pananampalataya. Yan ay gawain ng mga tao na hindi kumikilala sa Panginoon. Pero kung ikaw'y Kristiyano at may takot sa Diyos, hindi dapat ganyan. Sabihin natin, one accord. One accord. May unity. No secret told behind closed doors. Walang mga bulong-bulungan sa likod ng pintuan. Yung mga nagtatago sa likod ng pamaypay. Hoy, tayo lang nakakaalam. Kakausap na naman isa sa kanto. Tayo lang nakakaalam niya, ha? Mamaya, nakakita na naman nakasalubong. Tayo lang nakakaalam. Yung tayo nakakaalam, 20 na yung tayo na yun.
Kaya pag nakita kita, alam mo rin pala yan? Ano ka, may namatay na ko. Malakas ang sagap ko, sister. Brother, hindi mo ba alam? So mga kapatid, dapat ho, sabi natin, one accord. One accord. Dapat ho, wala sa church niyan. Sabi natin, in Jesus' name, Jesus' name. I rebuke the spirit of gossip. The spirit of God. In Jesus' name. Jesus' name. Palapakan natin ni Lord. Hallelujah. Sabi ng Ephesians chapter 4, verse 2 and 3, always be humble and gentle. Be patient with each other. So ito po yung ingredients o sangkap. Paano natin mamimaintain ang unity sa church? Ang sabi diyan, kailangan matuto tayong humble. Kasi yung mga proud, mayabang, yan po hindi nila kayang magpakumbaba. Ang laging dalagdan niyan ay disunity. Kasi nga, mayabang na. Gentle. Sabihin natin, be patient. Be patient. With each other. So, maging mapagpasensya ka sa isa't isa. Eh, pastor, haba na nung ginawa kong pasensya sa kanya. Ang sabi ng Bible, ilang beses ka ba magpapatawad? 7 lang ba? Ilang beses? 7 times 7. Hindi lang 49. 70 times 7. Gano'ng karami yun? Ilang beses lang nagkamali yung tao sa iyo o hindi ko na siya kayang patawarin. Anong sabi ng Bible? Kung hindi mo kayang mag-forgive, I will not forgive you also. Hindi ka rin patatawarin ng Diyos. So mga kapatid, kaya ang pinasabi diyan, maging mapagpasensya ka sa iyong kapwa. Alam niyo ho, simple lang ang pamumuhay Kristiyano. Matutulong tayong magmahal, mag-forgive, umunawa, masaya ang buhay. Amen? Kaya nang sobrang pinahihirap, simple Christianity. Amen na ba? Amen. Anong sabi ng Bible? Tingnan niyo ho, making allowance for each other's fault. Ibig sabihin, because of your love, yung kapwa mo, meron ka talagang makikitang pagkakamali dyan. Kahit sa pastor mo pa, kahit yan po ay apostol, kahit propeta, kahit sinong tao. Mga kapatid, hindi po tayo perfect. We are perfect positionally, but experientially, practically, yung araw-araw na buhay natin, tinuturuan pa tayo ng Panginoon. We are not yet finished product. Binabago pa tayo ng Panginoon from glory to glory. Amen? Amen. Sabihin mo sa kapatid, sa katabi mo. Sabi doon, ano sabi? Magbigay ka ng allowance sa pagkakamali ng kapwa mo sa iba because of your love. Ano ba yung sabihin ng allowance? Ha? Magbigay ka ng mahabang pasensya. O, tingnan niyo, sabi ng verse 3, kayo pumasa. Make every effort to keep yourself united in the Spirit, binding yourself together with peace. Napakaganda kapag ganyan ang Kristiyano. Amen? Amen o ba? Alam niyo ho, kapag kaganyan ng Church of Narap Family, praise God, napakaganda. Tingnan. Psalms 133, napakagandang tingnan kapag ang Kristiyano yung nagkakaisa. Eh kung minsan, sa pagkain lang, hindi magkasundo. Diba? Wala ho ang church po ay hindi senado. Ang church ay hindi kongreso. Tingnan niyo po sa kongreso, senado, wala nang ginawa kundi magdibatihan. Manood kayo ng balita. Puro debate, puro pagalingan, pahusayan, kung sino, puro debate. Ang church hindi po debatihan. Ang church, ang kailangan, magkaisa tayo kung ano yung pinagagawa ng Diyos, kung ano yung sinabi ng Lord, kung ano yung pangako ng Lord, kung ano yung vision ng Lord, kung ano yung ating Great Commission. Magkaisa tayo, magkasundo tayo para sa kaluwalhatian ng Panginoon. For the glory of God. Amen? Amen. Hindi sa sarili nating kapakanan, mga kapatid. So, number 3, continuous. Sabi natin, continuous. So, ang mga disipulo, mga kapatid, ano ang kanilang prayer? Continuous. Basahin ulit natin. This all with one mind. Sabi natin, one mind. Anong ginawa nila? Were continually devoting themselves to prayer.
Alam niyo po, hindi ako umaalis sa verse 14. Isang verse lang po yung i-expand ko sa inyo. Acts chapter 1 verse 14. Continually devoting themselves to prayer. Sabi natin, continually. Continually. Ilakas natin, continually. Continually. Devoting themselves Devoting yourself. to prayer. Maraming mga Kristiyano, mga devote. Hindi tayo man ako devote, hindi ko devoting. Hindi devoted, devote. Alam niyo yung mga devote? O, dati may mga Kristiyano tayo kasama rito, mga devote yan. Ngayon, devoted na. Amen? Palakpakan natin yung mga devoted na Kristiyano ngayon. Ngayon, mga devote. Lagi hinahanap bote. Bote ng beer. Bote ng markang demonyo. Calavera. Bote ng kung ano mga nakakalasing. So mga kapatid, hindi na po tayo dapat devoted Christian tayo. Amen? Continually, devoting themselves to us, prayer. Hallelujah. Continually, tuloy-tuloy. So makikita niyo po sa Book of Acts, number 1, mga kapatid. Nung sila po yung nag-pray, makinig kayo, ang Book of Acts, hindi ho natapos sa chapter 1 yung kanilang prayer meeting. Sila po ay tuloy-tuloy yung prayer nila continually. Alam niyo po, ang Book of Acts ay 28 chapter. 28 chapter po ang Book of Acts. Are you listening? Amen. Intindihan niyo ba ako? Amen. Ha? Amen. So alam niyo, pinag-aralan ko, binasa ko ang Book of Acts na tuklasan ko sa Book of Acts lang. Mayroon pong 33 times na binanggit yung salitang pray and prayer sa Book of Acts lang alone. Alam niyo, tinignan ko sa research kung gaano karaming binanggit ang salitang prayer sa Bible. More than 650 times na binanggit yung salitang prayer. So, napakaraming beses ulit, Old and New Testament. Sa Book of Acts, nakita ko po, mayroong 30 different kinds of prayer. Sabi natin, 30. 30. 30 ibang klase ng prayer sa Book of Acts lang. Bibigyan ko po kayo ng 7 sample. Sapat na yon para makita natin. Number 1, united prayer. Ang sabi diyan, Acts chapter 1 verse 14, they all met together and were constantly united in prayer. Sabi natin, united in prayer. United prayer. Along with Mary, the mother of Jesus, several other women, and the brothers of Jesus. So number 1, nakita niyo kung gaano kahalaga. Yung prayer na ginawa ng mga disipulo, hindi ho natapos sa Acts chapter 1, mga kapatid. Ito po ay tuloy hanggang sa last chapter ng Book of Acts. So number 2, makikita niyo po, guidance prayer. Sabi niyo, guidance prayer. Nung si Judas ay nagpakamatay, kailangan ng papalit sa kanya bilang apostol, sa kanyang posisyon. Alam niyo ang ginawa nung 11 disipulo? Sabi niya, nag-pray sila. Then, they prayed. Sabi niya, Lord, you know everyone's heart. Show us which of these two you have chosen. Kasi po may 2 candidates na kung sino, pareho silang matapat, pareho silang nakasama ni Kristo. Nung si Kristo ay nabubuhay pa, mula nung si Kristo ay bautismo sa tubig, hanggang si Kristo ay dinakip, pinako sa cross, at inilibing, nakita nila ang ginawa ng Panginoon. So sila po ay very faithful. Alam niyo napili si Matias. At sabi diyan, anong ginawa nilang step number 1? They prayed. Sabi niyo, they prayed. Sabi nila, Lord, hindi namin alam kung sino ang papalit sa kay Judas. Alam niyo ang ginawa nila? Pagka meron kang gagawing major o minor decision, mga kapatid, ang dapat number 1 mong gawin, manalangin ka. Amen. Amin na ba? Amen. Yes, very clear. Yan, kailangan nila ng guidance.
Hindi mo alam kung anong gagawin mo, mga kapatid. Pag hindi mo alam ang gagawin mo, ang una mong gawin, gayahin mo sila, mag-pray ka. Igagay ka ng Holy Spirit. The Holy Spirit is our helper. Holy Spirit, please guide me. Holy Spirit, help me. Hindi ko alam. Ano ba ang tama? Ano ba? So, kinakailangan po natin ng guidance. Amen? Amen. To take over this apostolic ministry, kasi po, kailangan may papalit sa apostolic ministry. Alam ginawa nila number 2? They pray. Number 3, discipline of prayer. Sa Acts chapter 2 na tayo, kanina po chapter 1 yun. Ngayon, Acts chapter 2. Anong sabi dyan? Kayong bumasa, ilakas nyo. Go! Lakas! They devoted themselves to the apostle teaching and to the fellowship, to the breaking of bread, and to prayer. Discipline of prayer. Devoto sila sa prayer. Yes, devoto sila sa teaching, devoto sila sa breaking of the bread, communion, pero binanggit yan, maging sa prayer. So, yung disiplinado sila sa prayer. So mga kapatid, Acts chapter 2. Acts chapter 3 na tayo. Amen? One day, Peter and John were going up to the temple at the time of prayer at 3 in the afternoon. Sabi natin, time of prayer. Sabi natin, time of prayer. Mga kapatid, tanong, meron ka ba talagang time sa prayer? Alam niyo po, si Martin Luther, sabi niya, siya po ay nagpipray araw-araw 2 oras. Pero kapag siya busy, sa marami siyang gagawin, ginagawa niyang 3 oras ang prayer niya. Eh tayo baliktad. Pag tayo busy, wala tayong time sa prayer. Pero ang mga disciple, tingnan niyo po, one day, si Peter and John, hindi po aksidente na yung 40 years na lumpo na ipinanganak na laging dinadala sa beautiful cave ay nag-miracle ang Panginoon. May kinalaman sa prayer because prayer brings miracle. Amen. Alam niyo po ba kung saan ito po yung first miracle na nangyari na sinabi ni Pedro sa lumpo. 40 taon hindi nakakalakad. Imagine po yun. Sabi ni sabi ni Pedro, silver and gold have I none. Kasi po nandun sa pintuan But in the name of Jesus, tumayo ka. Kung ano yung meron ako, yun ang ibibigay ko sa iyo. Alam niyo, you cannot give what you do not have. Amen? Amen na ba? Amen. Sabi ni Pedro, kung ano yung meron ako, yan ang ibibigay ko sa iyo. Hindi ka makapagbibigay ng wala ka. Anong meron si Pedro? Power. Meron siyang pangalan ni Jesus. Sabi niya, in the name of Jesus, rise up and walk. Tumayo ang lumpo. Ilang taon? 40 years na hindi nakakalakad. Ipinanganak lumpo na. So bakit? Sila po ay may time of prayer. Sabi natin, time of prayer. Time of prayer. Sabi natin, time of prayer. Time of prayer. So kailangan mga kapatid, huwag mong pababayaan ang panalangin. Mapabayaan mo yung ibang bagay, pero huwag mong pababayaan ang prayer. Dapat may time ka palagi sa prayer. Nagka-problema sila. Si Pedro, pinagbawal ang mangaral ng salita ng Diyos. Anong ginawa niya? Okay? Acts chapter 4 na tayo. Verse 23 and 24. Anong sabi diyan? As soon as Peter and John had been set free, kasi kinulong si Pedro at saka si John, pinagbawalang mangaral ng salita ng Diyos sa pangalan ni Jesus. Dahil marami po ang mga nakakakilala sa Panginoon. Alam niyo, sabi ng verse 24, ilakas niyo po kung nakikita niyo, when the rest of the Lord's followers heard this, anong ginawa nila? They prayed together. Sabi niyo, they prayed together. Ilakas niyo, anong ginawa nila? Anong ginawa? Nung sila po, alam niyo po, si Pedro at si John, ikinulong. Pero alam niyo, dahil ang church, they pray together. Nagkaisa sila, nagkasundo sila. Walang kumontra. Wala sa tono. Lahat nasa tono. Amen? Amen. Lahat nakiisa. They pray together. Sabi niyo, they pray together. They pray together. Ano nangyari? Pinawala ng anghel si Peter at si John. Tapos nakita niya yung mga disipulo, yung mga tinuturuan niya, yung mga followers niya. Anong ginagawa? Sila po ay nananalangin.
Kaya pala sila nakalaya, pinawala ng anghel, because of merong nananalangin sa church. Amen. Sabi niyo, they pray together. Sa panahon may problema ka, sa panahon may kabigatan ka, sa panahon na may pangangailangan ka, sa panahon na may sakit ka, kapatid, ang kauna-unahang i-advise ko sa iyo, at ito ang tinuturo ng Biblia, at ito ang sample ng Panginoon sa Kristo, ito ang sample ng mga disipulo, ito ang sample ng mga men of God sa Old Testament. Wala kang gagawin, kundi number one mong gawin, manalangin, 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 manalangin. Manalangin po kayo, mga kapatid. Amen? Sabi niyo, they pray together. Nanalangin sila, kaya ho nakalaya, nag-miracle ang Panginoon kay Pedro at kay Juan. They pray together. Acts chapter 4 na po yan. Acts chapter 4 verse 31 and 32. Another example. Ground shaking prayer. Sabi niyo po, ground shaking prayer. Verse 31, sabay-sabay natin basahin. Go. After they prayed, the place where they were meeting was shaken. And they were all filled with the Holy Spirit and spoke the word of God boldly. So, paano nagkaroon ng ground shaking? Kailan nangyari? Kailan? After preaching ba? After pray. Nakikita niyo kung gaano ka-importante ang panalangin, kapatid? Kaya huwag natin sasabihin na, prayer lang yan. Prayer meeting lang yan. No! Ang prayer po, ang pangunahing dahilan kung bakit naipanganak ang early church. The foundation of the early church is prayer meeting. So, after they prayed, matapos silang manalangin. So makikita niyo mga kapatid, matapos kang manalangin, matapos kang magbigay ng prayer, doon mo makikita ang sagot ng Panginoon. Amen? Amen. So, after they prayed, prayer na nangyari tatlong bagay. The place where their meeting was shaken. Number 2, they were all filled with the Holy Spirit. Number 3, spoke the word of God. So, sino po ang unang napagpapala? Listen, ang unang nabibless, ang unang napagpapala mga kapatid, yung mga umaki ng prayer. Amen. Amen! At kung hindi ka nagpipray, yung mga nananalangin sa bahay, ang unang nabibless, ang unang napupuspos, ang unang nagkakaroon ng power, ng boldness, yung mga nananalangin. So yung mga hindi nagpipray, they don't care. Walang power, walang testimony. Why? Because prayer brings deliverance. Prayer brings testimony. Prayer brings miracle, signs, and wonders. So kung walang panalangin, kapatid, walang magaganap na himala. Amen! Acts chapter 4. Acts chapter 6 na po tayo. Alam niyo po ang sabi dyan, nagka-problema ang church dahil dumadami na. Sa chapter 6 verse 1, lumalago, tuloy-tuloy ang paglago. Nagka-problema sila sa distribution ng food. Nagbigay ng advice, pumili ng 7 lalaki, puspos ng karunungan, puspos ng pananampalataya, puspos ng banal na espiritu. Pero ang sabi ng mga disipulo, basahin natin yung verse 4. Everybody, but we will give ourselves continually to prayer and to the ministry of the word. Sabihin niyo po, ministry of prayer. Ministry of prayer. Alam niyo po ba na ang prayer is a ministry? Amen. Amen. So, ibibigay namin ang aming sarili sa word and prayer. Mga kapatid, dalawang bagay na huwag natin pababayaan. Ministry of word and prayer. Sabi natin, the ministry of word and prayer. Sabi natin, the ministry of word and prayer. Yung dalawa na yan, kapag ikaw ay powerful sa dalawang bagay na yan, word and prayer, sasabihin ko sa iyo kapatid, pagpapalain ng Diyos ang buhay mo, gagamitin ng Diyos ang buhay mo, magiging anointed ka, mabibless ang iyong pamilya, mabibless ang iyong mga pangarap sa buhay,
Pagpapalain ng Diyos sa lahat ng gagawin kapag ikaw ay very strong sa ministry of word and prayer. Amen. So, minsan, sasabihin natin, bakit pastor gano'n? Ang dami ko naman panalangin pero parang wala namang sagot ang Panginoon. Kapatid, makinig ka. Walang panalangin, walang sagot. Lahat ng prayer may sagot. Naniniwala ho ba kayo? Amen. Ulitin ko yung tanong ko. Alam niyo ba na walang panalangin, walang sagot? Lahat ng prayer may sagot. Kaya lang, kung minsan, sinagot na tayo ng Diyos sa prayer natin, ipinipilit pa rin natin ang sarili natin kasi ang gusto nating mangyari, yung sarili natin. Pero sumagot na ang Panginoon sa iyo, sabi ng Lord sa iyo, no? Yes, no. Ano sagot nila? Ano sagot nila? No! So, tandaan niyo po ang sagot ng Diyos sa ating panalangin. Yes, wait, and no. Kaya lang tayo kasi minsan, ayoko na makamati ng prayer kasi ang tagal na yung pinagpipray ko, ganun din. Paulit-ulit ako nananalangin, wala naman akong sagot. Kapatid, ibulat mo lang ang iyong paningin. Imulat mo ang iyong understanding. Nakikita mo, sumagot na pala ang Diyos sa iyong matagal. Sabi ng Lord sa iyo, no! Capital N, capital O. No! Kaya lang tayo, gusto kasi natin yung yes. Ayaw natin tanggapin yung no. Pero sumagot na si Lord. Sinara na pala yung pintuan, pilit pa natin minubuksan. Ngayon. Sige, sabi ng Lord, bahala ka na. Kasi pinipilit mo, bubukas. Kaya lang. Marami pong nag-a-abroad, napapahamak. Alam niyo, napanood ko sa Cambodia, may mga babae, na ginamit ng mga Pilipina, sila po ay surrogacy scheme. Yun pong, gawa ng kaaway. Kung hindi mo kasi pinag-pray ang kalooban ng Lord, at ipinilit mo yung kalooban na hindi yung kalooban ng Lord, pwedeng may mangyaring pangit. So dapat to, hinihingi talaga natin yung kalooban ng Lord. Palakpakan natin si Lord. Amen? Kawawa, mga Pilipina. So ministry po yan. Marami pong dahilan kung bakit maraming Kristiyano ayaw pumunta sa prayer. Kasi po isa po yung dahilan, sabi nila, wala namang nangyayaring sagot. Tandaan niyo po, walang panalangin, walang sagot. Lahat ng prayer may sagot. Yes, no, wait. Maghintay ka lang. Baka ang sagot sa iyo ng Lord, wait. Tayo naman ina-appro natin. Kasi may tamang panahon ng Panginoon. Amen? Amen. Ang Diyos laging may perfect timing. Yes. Amen naman? Amen. Kumbaga sa bunga ng mangga, hindi mo pwede na gustong-gusto mo lang pitasin, hindi pa panahon para pitasin. Araw-araw nagmamahal na mahilig ka na, kahit ano gawin mo dyan. Ngayon, kung pitasin mo, kakalburuhin mo, pag nahinog, maasin pa rin. Pero pag hinog sa puno, matamis. Yes. Kapag hinog sa kalooban ng Diyos, hinog sa panalangin, luto sa panalangin ng isang bagay, matamis, maganda ang resulta. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. Prayer challenge. Sabi natin prayer challenge. Prayer challenge. Alam niyo, nauso yung mga challenge. Alam niyo, challenge ng Panginoon ang mga disipulo. Gusto nilang sabi nila, ng mga disipulo, kasi nakita nila si Kristo lagi nagpipray. Alam niyo ba, ang Panginoon, makinig, are you listening? Amen. Okay pa ba kayo? Yes. Malapit na po kung pagtapos, huwag kayong magalala. Konti na. Ang Panginoon Jesus, ang ating good example, perfect example, sa prayer. Si Jesus Christ, mga kapatid, nung siya po ay binautismuhan, siya po ay nananalangin. Nung si Kristo po ay nagministeryo sa lupa, madaling araw pa lang siya po ay bumabangon, siya po ay nananalangin. Pag siya nangaral ng salita ng Panginoon, matapos magpagaling, magpalayas ng demonyo, umakit sa bundok, sa solitary place, siya po ay nananalangin. Si Kristo po, nung nakapako sa krus, siya po ay nananalangin. Pero bago po siya ipinako sa krus, napunta siya sa Gethsemane, lumuhod siya po ay nanalangin hanggang pinawisan ng dugo. Yung kanyang pawis ay naging parang dugo. Nanghina siya, naglupay-pay siya.
Pero in-strengthen siya ng angel ng Panginoon dahil siya po ay nanalangin. So nung siya po ay nakapako sa krus, siya nagpipray, kaya ang sabi niya, yung 7 last word, Lord, forgive them because they do not know what they are doing. Diba? Pinagpray nila. Pinagpray ng Panginoon, nakapako sa krus. Nung si Kristo po ay namatay at nabuhay mula sa mga patay, ngayon, nakaluklok sa kanan ng Ama. Hanggang ngayon, ang ministry ng Panginoon Jesus na walang katapusan, siya po ay nananalangin. Alam niyo ba mga kapatid, ang ministeryo ng pananalangin hanggang sa pag-akyat natin sa Panginoon. Hallelujah! Pag-upo natin doon kasama ng Panginoon, tayo po'y tuloy-tuloy sa pananalangin ng pagpupuri sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. So nakita ng disciple, makinig kayo, nakita ng disciple, bakit si Kristo, sobra siyang nanalangin. Sabi niya, one day, Jesus was praying in a certain place. Lagi siyang pumupunta sa isang lugar. When he finished, one of his disciples said to him, Lord, teach us to pray. Sabi niya, Lord, teach us to pray. Lord, teach us to pray. Alam niyo mga kapatid, yan po ang dapat nating panalangin. Ito po ang dapat nating request. Lord, teach me how to pray. Lord, teach us how to pray. Sabihin nga ulit natin, Lord, teach us to pray. Teach us to pray. Just as John taught his disciple. So si John, tinuturuan niya ang kanyang mga disipulo. Anong turo niya? Prayer. Eh sabi ng mga disciple ng Panginoon, turuan mo kami manalangin kasi nakita nila, mga kapatid, makinig kayo, nakita nila na si Kristo, very powerful, very effective, bagamat siya nagkatawang tao sa lupa, dahil ang dahilan, siya po ay prayerful. Sabi natin, prayerful. Prayerful. Nakadepende siya sa Ama, sa panalangin, ang Panginoon Jesus. So nakita ng disciple, ano ba ang sekreto? Alam ko na, ang sekreto pala ng Panginoon Jesus, prayer. Anong susi? Prayer. Anong susi? Prayer. Okay. Nung sinabi ng disciple, Lord, teach us to pray. Ang ibig sabihin ng mga disipulo, Lord, ituro mo sa amin ano ba ang susi ng katagumpayan. Ano ba ang susi paano magiging matagumpay ang aking pamilya? Ano ba ang susi para magiging matagumpay ang aking mga pangarap? Ano ba ang susi para magiging matagumpay ang church? Paano lalago ang church? So alam niyo po yung the biggest church in the world sa South Korea, kay David Yonggi-cho, ang sekreto nila prayer. Pag ginanong na siya, sabi niya, tatlo lang ang sekreto niya kung bakit naging pinakamalaking church sa buong mundo ang kay David Yonggi-cho na church. Sabi niya, number 1 sekreto, prayer. Number 2 na sekreto, sabi niya, prayer. And number 3, prayer. Yan po ang sekreto niya. Tatlo lang. Anong sekreto number 1? Prayer. Number 2? Prayer. Number 3? Prayer. Yan ang sekreto. Amen? Amen. Yes, kung bakit naging pinakamalaki sa buong mundo. Prayer. Lord! Sabi natin, Lord, teach us to pray. Teach us to Alam pray. niyo mga kapatid, dapat natuto tayong manalangin. Alam niyo bakit pag tayo nagpipray? The spirit is willing but the flesh is weak. Pag nagpipray tayo, yung ating flesh, unti-unti yung namamatay. Nagtatagumpay ang ating spirit. Na-overcome ng espiritu ng Diyos. Kasi po yung flesh natin, gusto matulog, gusto manood ng TV, gusto maglakwatsa, ayaw mag-pray, ayaw ng spiritual na bagay ng flesh magkalaban yan. So mga kapatid, kapag wala kang gana sa prayer, yan ay palatandaan na hanggang ngayon very strong ang iyong flesh. Amen. Amen. Tandaan niyo po yung sinabi ko. Marami ang taga-tatamaan. Kapag wala kang kagalakang mag-pray, yan ay palatandaan na the spirit is willing but the flesh is weak. Yung espiritu mo gusto mag-pray pero yung katawan mo mas strong kaysa sa spirit. Pero mali. Ang sabi ng Bible, greater is He that is in you than Satan that is in the world. Amen? Question 4, you are victorious. So, mananagumpay tayo mga kapatid. So, if prayer is anything, prayer is everything, and everything depends on prayer. Amen? Amen.
We are in desperate need to return to personal prevailing prayer. Amen na ba? Amen. Basahin niyo po yan nasa screen. Number 3. One meeting with God can With build more influence than a marching army. Alam mo, isang panalangin lang na ikaw ay nagtagumpay kamukha ni Jacob. Alam niyo po si Jacob, nanalangin po siya. Sabi niya sa Lord, Lord, I will not let you go until you bless me. Nakipagbuno siya sa anghel ng Panginoon. Hindi niya pinawalan. Maghapon siyang nakipagbuno, pero nagtagumpay siya sa prayer. Sabi ng Lord, okay, I will bless you. Mga kapatid, isang encounter mo lang sa Panginoon na ikaw ay puspusin. Alam niyo, isang encounter mo lang sa presence ni Lord, you will never be the same again. Merong malaking magbabago sa buhay natin. So bakit maraming Kristiyano parang wala lang? Pumunta sa church, wala lang. Nakinig ng sermon, natulog lang. Wala lang. Pumunta sa church, walang gana, walang power, walang joy, walang sigla. Bakit? Kasi po, may problema tayo sa ating flesh. Dapat mamatay yung ating flesh. Paano mamamatayan? Kailangan mapako sa cross. Paano mo yan ipapako? Through prayer. Amen? Amen. Prayer. Sabi natin, prayer. Prayer. So one meeting with God. We are never so high as when we are on our knees. Alam niyo mga kapatid, habang tayo narito sa lupa, kung gusto mo ikaw ay promote ni Lord, i-bless ni Lord, makarating sa trono ng Panginoon na pinakamataas habang nasa lupa ka, kailangan matun tayong lumuhod. Magpakumbaba sa panalangin. Amen? Amen. Sabihin niyo po, Satan Satan trembles when he sees the weakest Christians on his knees. Kahit ikaw ay baby Christian ka, pero once na ikaw ay lumuhod at nanalangin, alam nyo, si Martin Luther, minsan, ganyan po, pag gising niya sa umaga, luhod siya sa prayer. Sabi ng demonyo nandun sa bintana, nako, lagot na naman tayo, nagising na si Martin Luther. Nakasilip ang mga demonyo sa bintana. Nakakapagid, alam niyo ba, pag gising niyo, nakasilip ang demonyo sa bintana. Uy, hindi siya nag-pray. Pero, habang nakasilip ang demonyo sa bintana, pag gising mo, lumuhod ka, nako, takbo na tayo nag-pray. Amen! Amen. Sabi niyan, Satan. Sabi niyo po, basahin niyo. Satan trembles when he sees the wicked Christian on his knees. Hindi niyo sasabihin, Pastor, para ba sa mga apostol yan, mga pastor? Hindi. Para yan sa lahat ng mananampalataya. Amen? Amen. Alam niyo, nakakalungkot nga may mga tao, di po ba? Na nakakalipas ang maghapon, nakakalipas ang magdamag, ilang araw, na hindi man lang talaga nananalangin. Tapos pag may nangyari sa kanila, may nangyari sa kanilang pamilya, ang sisisihin na yan, Diyos. Lord, bakit mo ako pinabayaan? Lord, tandaan niyo po, no prayer, no protection. No prayer, no provision. No prayer, no victory. No prayer, no promotion. So mga kapatid, ang susi ng lahat ng pinag-uusapan natin isa lang, the power of united prayer. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Anong sabi ng quotation? When, basahin niyo po. When it's hard to pray, pray hardest. Pagka wala kang ganang manalangin, iyan yung dapat mong gawin, lalo kang mag-pray. Amen? Pag tinatamad ka mag-pray at ikaw ay nakapanalangin, iyan ang tamang panalangin. Amen? Amen. Naintindihan niyo ba ako? Yes. Talagang dumarating yung time minsan, lalo na ngayon mag-winter, nakakatamad, di ba? Maginaw. At alam niyo ho, tuwing November 1, sang-ayon sa kay Ramirez, ano pangalan nun? John Ramirez. Lahat daw ho ng mga kampo ng demonyo pinalalaya pag November 31. Ibig sabihin, talagang mapakarami pong demonyo nagkala. At alam niyo ho, sabi niya, ang demonyo ay gising na gising kapag ang tao ay mga tulog. Diyan umaatake. Kaya yung iba nalalaginip, binabangungot, di na nagigising. Eh siguro, pag hindi ka nag-pray,
Okay, tuloy-tuloy na ang tulog. May mga taong gano'n, ha? So, napakalagang prayer, kapatid. Pagka tinatamad ka mag-pray, lalo ka mag-pray! Ibig sabihin, pag tinatamad ka, tinutokso ka ni Satanas. So, pag nag-pray ka, nagtagumpay ang Espiritu ng Diyos sa buhay mo. Para natin ang Panginoon. Amen! Sabi mo sa katabi mo, pag tinatamad ka mag-pray, lalo kang manalangin. Sabihin mo isa pa, kapag tinatamad kang mag-pray, lalo kang manalangin. Palakpakan natin si Lord. Sabi po, success, sabi niyo po, success in spiritual work is dependent on prayer. Sabi niyo po, Satan can counterfeit genuine prayer. Alam niyo po, yung mga totoong panalangin hindi pwedeng gayahin ng kaaway. Prayer connect us with the power. Sabi niyo po, prayer connect us with the power. Gusto niyo bang makakonect sa power? Kung yung cellphone niyo ay loba, kahit yung cellphone niyo ay Samsung yan, iPad pa, iPhone, kahit pinaka-latest yan, kung yan ay loba, powerless. Amen? Hindi pa rin magagamit. Ano kailangan mong gawin? I-connect sa power. I-church. Amen o ba? Amen o ba? Alam nyo, ganun din po tayo. Once na ikaw ay nag-pray, hallelujah. Pag ikaw ay oras na lumuhod, nag-pray ka, nakataas ang iyong kamay, you are connected to the source of power. Walang iba kundi ang Panginoon. Amen? Amen! Kaya sa pag nag-pray ka kapatid, connected ka sa power ng God. Kaya ang prayer, actually ang power dyan, galing sa Diyos. Hindi dahil sa iyo. Dahil ikaw ay connected sa power, dadala yung power sa iyo. So, tingnan niyo po yung cellphone. Yung cellphone na lobat, walang pakinabang yan. Pero kapag kinonect mo sa source of power, mapupuli charge yan, magagamit mo. So, napakaraming Kristiyano, lobat na yon. Kumusta na ang katabi mo? Yan ba yung lobat o fully church? Hallelujah. Tingnan niyo sa mukha kung ano tsura. Malalaman niyo kung fully church o lobat. Alam niyo po, fully church ba? Palakpakan natin ang Lord. Amen? Parang mag-praise sa gawin yun, masaya. Amen? Fully church dito. Amen na ba? Dapat dito rin. Amen? Huwag kayong pumayag na kailangan natin kayong Amen? Yes! Prayer! Sabi natin, prayer! Connect us with the power! Huwag kang pumayag na hindi ka connected sa power. Paano ka makakonect? Simple lang. Prayer is simply connecting with God. Prayer is talking to God. Yung iba, lobot na. Iisang bar na lang. Ayaw pa rin. Hanggang mamaya, gumagapang na, pupunta sa church, duguan, umiiyak, posto, pag-pray mo na ako. Ano nangyari? Ginulpe ko sa tulong. Paano hindi nagulpe lobat na, ayaw pang mag-pray. Sabihin natin, prayer! Connect us! With the power. Last, ano sabi ng word of Bible ng quotation? Much prayer, much power. Sabihin natin, much prayer. Everybody, unity. Sabihin natin, much prayer, much power. Little prayer, little power. Sabihin natin, no prayer, no power. Gusto niyo po ba ng much power? Ano kailangan? Much prayer. So mga kapatid, gusto ko po kayo i-challenge. Alam niyo, sa social media, usong-uso yung mga challenge. Amen? Ang mga disciple, sila po ay ilang araw nag-pray? Ilang araw sila nag-pray? 120 disciple? Ilang araw? 100. Uy! Ilang araw? Ilang araw nag-pray ang 130 disciples? 10 days. Kasi po, 40 days, si Kristo nangaral sa kaharian ng Diyos.
patungkol sa karya ng Diyos. Tapos bago dumating yung outpouring day of Pentecost, Pentecost means 50. So, nag-pray sila 10 days. Sabi natin 10 days. 10 days. So mga kapatid, i-challenge ko po kayo. Makinig kayo. Lahat tayo. Magkakaroon po tayo ng 10 days challenge prayer breakthrough sa church. Amen. Parang nawala ng kibo kayo Amen. Amen ba? Amen. Ay. Nakakalungkot ba yan? No. Pag sinabing prayer breakthrough, ganito po mga kapatid, challenge. Kung sino magpipray at pupunta sa church, kayo ang unang mabibless. Amen. Gagawin po natin ito October 28 hanggang November 6. 10 days. 10 days morning devotion. Ano oras? Bago tayo pumunta ng trabaho, lahat tayo. Kung gusto nyo, kung kayo ay alas 9 nagsisimula, alas 8 tayo hanggang alas 9, isang oras lang dito sa church. 8 to 9. Okay ba kayo doon? Yes. Kung hindi pa, gawin natin 7 to 8. Sakripisyo po ito. Alam niyo ang ginawa ng mga disipulo? Lalayo ng pinanggalingan nila, 120. 10 days silang nag-pray. So, hindi lang po tayo mga kapatid nag-uusap sa prayer, i-apply natin ang prayer. Amen. Pinag-uusapan natin ang United Prayer. Sino ang gustong makiisa sa United Prayer? Amen. Taas ang kamay. Gustong makiisa? Yes. Gusto mo maranasan? 1 hour. Ha? Alas 8, no? Anong oras kayo pwede? Alas 8 hanggang 8 to 9. Anong oras kayo pwede? Alas 8 sa maga. Ha? Papasok ako dito. Morning devotion yan, sa 10 araw. Pwede, pag walang amo, Pasto. Yung mga depende, po yan ang pinag-usapan. Yung mga pwede. So, sino po? Anong oras tayo? Alas 8. Alas 8 hanggang alas? 9. Kasi Okay, 8 pasok to 9. alas 8. Okay na ba yung 8 to 9? Amen. Ha? Yes. Yes. Sabi ng Bible, 2, 3 na nagkasundo, may gagawin ng Panginoon. Amen? Tatlo na tayo, di ba? Sabi ng iba, Pastor, 2, 3 lang pala, kayo na lang. Si Joy at saka si Asia, 3 na kayo. Amen! Ba't nag-uusap pa tayo ng United Prayer sa church? Correct. Tatlo lang kailangan. So mga kapatid, ito ho, kung gusto talaga natin ng revival sa church, lahat ng istorya ng revival, makinig kayo, lahat, magbasa kayo, may hinihipo ang Diyos ng mga Kristiyanong nananalangin ng totohanan sa church. Alam niyo ho, nakakapagod po ang church na tayo po ay paulit-ulit na walang nangyayari. Sabi nga, kapag ang church ay walang nangyayari, isara ang church, lahat mag-fasting and prayer, hanapin ang mukha ng Diyos. Bakit? Yan ang sabi ng Bible eh. Alam niyo, dito po ako magtatapos sa isang kwento na yan. Challenge ko po kayo. Kilala niyo po yan. Ewan ko kung first time yung Dr. Randa. Alam niyo po siya, meron po siyang libro na Raising the Dead. Sabi natin Raising the Dead. Ito po, this is true to life story. Meron siyang isang pasyente, siya po ay cardiologist. Mga kapatid, makinig kayo at tatapos na rin po ako. Siya po ay isang cardiologist well-known sa buong mundo. In-interview po siya ni Dr. Pat Robertson. Christian po siya. Meron po siyang isang pasyente inatake sa puso. Heart attack. Ngayon ho, 40 minutes ng patay. 40 minutes. This is, hindi po ito kwento-kwento lang at true to life po ito. Alam niyo po, ginawa nilang lahat. Sinashock nila yung anong tawag na sa binobomba, yung pinapump yung para ho mabuhay yung puso, hininga. Lahat napagod sila, walang nangyari. 40 minutes. Sabihin natin 40 minutes. 40 minutes. Maitim na lahat, wala na. Walang sign na may buhay, 40 minutes. Walang sign na may buhay, 40 minutes. Tinakpan na ng puting bumot. Inayos na lahat ng papel. Dinala na sa morgue. 40 minutes din.
Itong si doktor na ito, makinig kayo, kung ikaw may sakit, may karamdaman, wala yung posible sa Diyos. Alam nyo, si doktor, pupunta na siya sa another appointment niya. Biglang narinig niya ang Holy Spirit. Sabi ng Holy Spirit, bumalik ka, ipag-pray mo. Bigla siyang bumalik. Hinanap niya. Alam niyo, sabi niya, pinag-pray niya, sabi niya, Lord, itong tao na ito, kung hindi pa siya nakakakilala sa iyo, Panginoon, ibalik mo ang kanyang buhay para makilala ka niya. Tapos sabi rin sa mga nagsashock, please, sabi niya, shock one more time for me, sabi ng doktor nito. Pag shock na ganon, walang nangyari. Siniyak, alam niyo, gumalaw yung kamay, gumalaw yung paa, unti-unti nabuhay. Unti-unti nag-miracle. 40 minutes. Alam niyo, mula noon, itong doktor na yan, lahat ng pasyente niya mga nagkakasakit, pinagpipray niya, nililians niya. Nakilala po siya sa ospital na yon. Yan, nagkaroon siya ng libro, ang kanyang libro, Raising the Dead. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, lima, ipinagpray niya mga namatay na nabubuhay. For to God be the glory. Palakpakan natin. Amen? Because of the power of the Holy Spirit, prayer. Walang imposible sa Diyos, mga kapatid. So, ang pangarap ko po, hindi lang tayo nagkikita-kita sa church. Alam niyo ang pangarap ko, pagka may sakit, may cancer, pumunta sa church ng dara, pag-uwi, magaling. Amen? Amen. Amen. I-research niyo yan, totoo yan. I-research niyo, nasa internet niya, nasa Google. Hindi ho yung kwento-kwento lang. Alam niyo po, si Smith Wigglesworth, 23 dead raised in his ministry. Si Smith Wigglesworth, si Apostol. Apostol yun. Anong dahilan? Dahil sa prayer. So mga kapatid, kaya tina-challenge ko po kayo, samahan niyo po ako, magkaisa tayo, sakripisyo, bumangon tayo. Sabi ng pastor, pagod ako, puyat. Yes, lahat tayo may trabaho, lahat tayo pagod. Pero mga kapatid, sa totohanan, late naman tayo natutulog sa bahay kung anong lang ginagawa natin. So, matulog tayong maaga kapag alam natin, dahil sa kinabukasan, meron tayong prayer devotion. Amen o ba? Amen. Sina-challenge ko po kayo. Anong pangako ng Panginoon? Tingnan niyo ho. Basahin niyo po ang Bible. Lakas niyo ho. If humble themselves and pray and seek my face, then I will hear from heaven and will forgive their sin and heal their land. If may kondisyon, kapag ang tao, sino po yung tao? Tayo yan. Sila yung mga Israelita. So tayo po yung spiritual na nakakilala ngayon sa Panginoon. If my people, kung ang mga Kristiyano ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ang mukha ng pangako ng Diyos, I will hear from heaven. I will forgive their sin. I will heal their land. Tatlo po ang blessing ni Lord. Mga kapatid, alam natin yung verse na yan. Ito po yung challenge sa atin. Challenge yan. Basahin niyo po. Call to me. I will answer you. I will show you great and mighty things which you do not know. Call to me. Ibig sabihin, pray. Papakita ko sa iyo, sagot. Papakita ko sa iyo, great and mighty things you do not know. So mga kapatid, challenge po yan sa ating lahat. Kahit lahat na ito ngayon. Amen. Amen? Amen. Amen na ba? Amen. So, tina-challenge ko po kayo para po sa anniversary ng church. Pero bukod ho dyan, meron po tayong 21 days fasting, ha? Chain fasting yun. Sister Aya, magpapirma na kayo ng mga magpipray kung kailan, yung date. Ano ba yung date natin? Ano nilagay dyan? October 28. Hindi, ano yun, yung ating devotion yun. Pero yung sa yung sa 21 days, taon-taon na ginagawa natin na prayer, chain, fasting, 21 days yun, ha? Nahali-halili tayo, kukuha ka na isang araw. So kung meron nakakuha, pwede kayo dumoble, triple. So mamaya, sister, papirma na tayo kung ano yung date. Ipopost natin dyan sa bulletin board para hanggang maaga mapaghandaan po natin. Amen. So mga kapatid, yearly natin ginagawa yun. Pero ngayon, dadagdagan natin ng prayer breakthrough. 10 days morning devotion. Amen o ba? Amen. Kung kayo pwede, umating kayo. Kung hindi talaga pwede,
hindi po namin kayo pinipilit. Pero yung mga pwede, available, gusto nyo pong ma-experience ang kapangyarihan ng Diyos, samahan nyo po kami sa prayer. Amen? Amen na ba? Amen. Pag-pray po na rin, magkaisa tayo. Tayo po yung manalangin. Sige po, let's pray. Kumuha po kayo ng katabi nyo at ipag-pray po natin itong ating prayer challenge.